Anyway, ato na yung gihisgutan mga higala kay Pubida. Ang kalidad bitaw sa ato mga magbabalaod. Kaluluoy. Di ko no kinanglang abogado nga makasabot nga nasayop ang Supreme Court. Ingon si Senate President, no less than the Senate President of the Republic of the Philippines. Unsa may iyang dili ingog unsa personal qualification niya ba? His qualification. Di sa abogado. Kunya maingon tag kung kinta masteral sa international law baka na ay say credibility ba kung maghiskot og baig-balaod. Wa sad itbulaga mamatay ka. Nagawan to. Unsa man tayo nakaon na niyo eh. So anyway, na may laing impeachment kay every year man na mga higala ug maka pasaka ka like for instance last year pasaka sila upat gani ka impeachment complaints ang napasaka batok sa presidente. Unya na rejected. Mahimo magmuutron sa sila karon tuiga. As a matter of fact, magpasaka na sa sila. Pagduha naman siguro ka impeachment complaint ang gipasaka batok sa vice presidente. Unya na ay ka Bongbong Marcos nga impeachment complaint. Gituki pa na mga gituki pa na mga gala. In the meantime, unsa may mga lakang nga gihimo nga nakaokupar sa ilang oras aron masiguro nga naay makaon ang mga Pilipinon? Doon na ba? Kinsa may gahimo niya kanang mga line agencies, DSWD, unsa pa? Gakatag mga higala. As I said yesterday, this is a headless chicken. Marinig manog, giputlan og uo, niya, lakaw-lakaw gyapon. Emotional damage! Ang ilang concentration karon di sa impeachment. Unya, kanang West Philippine Sea. Tanawa ra gud. Kanang tanan di ka na maghatag og pagkaon sa katawhan. Considering ba nga ang atong kinabuhi aning kalibutan na biting mubua ra gyud kanang sa English pa life is too short. Butal na to moabot tag sa kagatos. Imagine na. It means mga higala nga mubo ra gyud ang atong kinabuhi. Bisag unsaon na to og ambot lang ka ning mga latest developments kay matod pa there comes a time nga ang edad sa tao moabot nag 125, 200 pang gani tungod sa advancement sa technology. Okay. Abot na diya patiyat. Mubo ra gyapon. Kana bang mulingi ka sa kaagi ba? When you look back. Tanaw kag sini bitaw kanang mga salida nga gira-gira sa una mga higala makatanaw lamig sini kanang libre bitaw na sa plaza sponsor by sa una ko amon to kurtal man kurtal medical kana mga tambal ba unya mo hatag og libre salida ato sa plaza nga latiguhon may wikas gumidong kay ro makatanaw mi ay kuan nga Tarzan salida Tarzan bida dugaya mahuman ang istorya inig uli ba baing Tarzan unya ka ng gira nga salida panahon sa hapon imong tadawon ba ang tuig ba karon nga dako na ka kanang makaibaw na ka mo kwinta bida no ang silida mas duol pa sa ikaduhang gubat sa kalibutan ni kaysa present year kinta. Ingon anak ka dali ra mo kilab ang panahon. And if we don't
consider that saag kita lahi ang atong una, sa mga politiko nga gitugyanan sa katawhan aron mo asinso ang ilang kinabuhi mo regular sa kinabuhi collectively ha napakya sila sa ilang tulumanon wa nila tumana ang ilang obligasyon so nagdagan ang tuig sa administrasyon karon tulo na katuig kapin ang miagi. In the meantime, ang mga tao, ang katawhan, nagpingit sa kalisod. Majority of the population, kinabagan sa katawhan, naglisod og unsay makaon. Ang kaugmaon sa kabatanunan ug way klarong kaon asa man na padung unsa mang matanga sa kinaadman ang musod sa utok anay nagkadagko na nila magtubo na sila o niya malnourished way sustansya ang ilang makaon inadlaw-adlaw kay lisod ganig na kanang naabay makaon. So, substandard yun ang ilang edukasyon. Majority ha? Dahil mga dato, maka-afford na you're talking of kanang 20% sa population na no problem na siya. Mausad na yun ang mga eskwela na mga mahalon ng eskwelahan. At tumaganin sa abroad ang uban pa eskwelahon. So, nagpanagko niya na, doon na advantage ng 20%. Labaw pa ang 10%. Ang mga dato na magyukay na, dato na kayo ng 10%. So, ang 70% mo ay pabilin yung nagkagod. Mao na yung obligasyon sa gobyerno nga maminusan ang gidaghanuna. Bring it down. Unsay buhaton sa gobyerno? Again, sourcing of funds and application. Pangita og kwarta og ang pagdapat sa mga kwarta asa paingona. Mutubo ang nasod niya na. Mura na buhaton ninyo kamong nas gobyerno. Sourcing of funds and application. Gisurte na to na siya mga higala. Gimubo na to ba? Kay og buhaton lang na mosinso man ang nasod musaka ang kining per capita income sa katawhan. Sino nagkag-asa taron punita mga higala itandi sa Singapore? Pagkikong paitaw at agad 4 kapin. Ano sila may binta kapin? Muna nga mga trabaho dito, di naman, sila mismo din naman trabaho ng klasiya sa trabaho. Inter the dragon ta dito. Ato mga ilang katabang, wala may magpusod o katabang dito. So, kita mo'y muadto dito ron, siluan ta nila. Di ba? Klaro kayo na. Pero pasultiya ang mga politiko. Musugot ka ba nga na imo kang ulipon sud mismo sa imong nasod? Okay? So, ato dito Singapore, at may dito, kay di man ka musugot nga maulipon ka sud sa imong nasod. Di man ta mo dawat sa mga foreign investors, kana mga inisyatibo nga ingon ni ana ba? Gikan sa gobyerno. Ang atong sige sugutan madungog no, demokrasya. Human rights. Freedom. Mo na sige sigutan. Murag ta og grabe gitong naitabo panong Marcos Senior mga higala kay nagtrauma ta ang atong trauma pitin dugaya na wa gyapon mawa. Kinahanglan serious nga medical attention ini ng mga psychiatrist. Kay ang atong trauma sa martial law ba? Hantog karon
Oh, daghan ang nakagawas na ana. Wana batian nila ng noong nga trauma na uli ana ba. Na pay mga batanon nga wa kaagian to so wa sila trauma. Pero na may nagpabilin. May na may mga sabaan. Angay bata nga malimot sa kamahinungdanon sa kagawasan, freedom, dili. Importante na siya. Pero mo na lang na imo siging hisugutan samtang ikaw gawas noon ka ika, pangita lang yung kag-isyo ron ingnon nga concern ka sa kagawasan sa katawhanan na binuang na ng dako. Hinanggaw na. Kagawasan, human rights. Pida ang human rights. Nagtabo ng kanang human rights violation, nagtabo na sa mga nasod nga diktador. Diktadoriya ang gobyerno. Ikurtel ang imong human rights. Pabor sa usa ka pamilya baga o pabor sa usa ka politiko aron sila magpabilin sa gahom. Mao ba nay kahimtang din sa Pilipinas? Sukad na nakuha naman nato na nabawi na nato. Tanawa, ironic kayo. Nabawi na nato ang demokrasya. Mao na legacy ni Cory Aquino. So, demokrasya ta. Gawas nun ta. Ay, mandapit ang human rights na. Nga issue. Nganong ato man lang sige diskutan ng human rights gawas nun man ta. Ang dili ta gawas nun kanang nabakuti kita ba? The bondage of poverty. Mga higala mo na, klaro. The bondage of poverty. Gigapos ta da, gikadinahan ta sa kawadon. Unya, kung ikaw pobre, gawas noon ka. Asa dapit ang gawas noon. Gusto ka, ato, so, kanang ginagmay na lang yun nga. Common yun na nga, istorya, maminaw ka sa kanini ang yanong Lungsuranon dito sa syudad. Kanag yung adtog Jollibee. Maglaway sila so ng Jollibee kay mahal ang Jollibee. Di man ka maka-order og tunga lang nga kanon sa Jollibee. Simple joys they cannot even afford. And we're talking of millions of Filipinos ngayon na ang kahimtang sa kinabuhi. Abta na sila og katiguang, mamatay na lang. Wa katila og arang-arang nga kinabuhi ba? Kaya itong mga politiko, wa magununa niya na. Kanang unom katuig, imagine lang kung anong unom katuig, presidente ka. Unom katuig. Taas na panahon na ng unom katuig. Tulo na, katunga na kapin ang nausik na. Kaya may karon pa man mag-isgot nga ipamprime ang economy mga higala. Na ay 1.3 trillion gisgutan nga mao kuno na atong gastuon itapak sa kakuwang sa miaging tuig. Aron mo makabiya ta sa 4% nga economy. Mo saka na kay ang target kinahanglan mo 5 kapin ang atong growth kung mahimo paabton tog city aron marang-arang ang kahimtang sa atong nasod. Asa man tag kwarta niya na 1.3 trillion. Samtang mga hoy niya na. So, nailang palisi ay pertig yung hiwi kana si Rito ang ginabitayon. Unsa may kripto nga nauna. Kana ding value added taxation na to mga higala. But kinamahalan man din na sa Asia. Wa ta kabantay na karon nang gawas na istorya nga. Kinamahalan nga value added taxation sa Pilipinas man di ay.
Unya napay mga hapit tanan igo ka sa buhis din sa Pilipinas. Labi na ni Ricto. Kani si Ricto. O ni Mastermind. Unsa may tabuan ng pamuhis. Na napay idea nga buhisan ang income tax sa savings sa mga dato. Di maigo ang pobre kayo. May savings ang pobre, mga dato lang. Kanang ekonomiya gani mga higala nga imong silutan ang naningkamot katong productive sector of society. May imong silutan aron ihatag nga to sa unproductive sector of society. Wa ginay kaayuhan nga gighatag sukad masukad Emotional damage. sa mga kanasuran. Why punish? Nganong imo bang silutan tong productive katong nag-produce og wealth? Aron ihatag atong mga Emotional damage. of course, kuanda yun, musuda yun ta sa Kristiyano gud ta, luoy ta na nila. Tinuod man na. No argument. Pero if it is a government policy, you make it a policy, yabog yun. Ayabog ito mga higala. Ang mo generate og trabaho, ang mo create og mga job opportunities, kani mga negosyante. Dili man si Mang Pandoy. Ang mga negosyante may mo generate. So, unsa may buhaton sa gobyerno? Kanang RTWPB, kanang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, namugna na, wa man na sa una, namugna na. Kay sa kadugay sa panahon, nakita na nila nga kinahanglan nga ibalanse ang income sa mga tao o sa cost of living. Di man pareha ang cost of living sa Manila o sa dinhi sa ato. Nag-anaman og although nag-anam tag-apas apan di gyapon pareha kay kanang isda sa Manila di man nakuhaon nila sa Pasil. Ang labing layo nga isda nga matod Bohol. Kinini sa norte paingon diri sa Pasil, idunggo nila sa Pasil. Dito sa Manila pati lagyo ang biyahe dong. Siyempre mumahal gyud ang isda nag-abot sa merkado sa Metro Manila. Mumahal. Taas ang biyahe gud. Lagton nga pagkasulti. Mahal ang kinabuhi dito. Ang gasto dito. Itandi dire. So, looking back, I was offered kanang ato ko sa Manila magdisjaki. Duble akong dublihon akong sweldo. 100% double good. Pero naman say nagtambag na ko. Tanawa, kung naara ko, kwentahan na yun, puyo kag apartment dito. O puyo kag igagaw mo, tampo giga sa kaon, labing minus, mauna ang kuhan mo niya. Ang imong trabaho kay di man mahimo dito o di ka magdisinti dong. Kay apil man na sa, mauna mo ingom tag purma kaya na sila dito. Conscious kaya na sila sa ilang pangsulob. So di mahimo og kuan kanang magpurol-purol lang ka dito. Na sige ka pamalit us nila. Na kay image nga i-protect, di pud mahimo mukaon lang ka sa tabi-tabi. Kay ang image sa kumpanya imong gitrabuhan. Madaot. Nguna na mentality dito dong. So mao na ang imong gustuon, mana. Samtang og arir ka sa Cebu, kakahayahay. So, wag yung kumubalhin og Manila. There were several instances nga, to na ko magyaw-yaw ta sa Manila. Di magsilbi, oy, kahayahay na to diri sa ato. So, kanang RTWPB, mga higala, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, namugna na siya for specifically
nga nakita na nila ang income sa mga trabahante nga mopakaon sa ilang pamilya. Sila yung magasto. Cost of living vis-a-vis your income. Unya, mo announce na yon. Ang mo announce na ang gobyerno gyud mura kintag angay na tong ikalipay nga naanay increase ng pila man ang increase. Naay 5 pesos kada adlaw increase sa sweldo. 30 pesos kada adlaw. So, pila nag nasa mga labor group sige grali nga 100 pesos across the board. Manila ka man, na Batanes, Hulo, 100 pesos across the board nga increase sa sweldo kana minimum wage. Unsa may tinuod? Nga wag magtagad ang gobyerno niya na kanang labor mga higala. Labor. Kitang trabahante. Commodity ta. Labor is a commodity. Kung kay commodity man, subject ta sa balaod sa ekonomiya kanang dili kinalang moagi kongreso, automatic. Dili sad ma-repeal. Unsa man ang balaora? Law of supply and demand. Mao na mo determine sa market value nimo. Isip usa ka trabahante. Supply and demand. Ug daghan ang supply minus ang demand, baratilyo ka. Ug gyutay ang supply, dako ang demand, sulbong imong presyo. Mao na ang labor. Doon na ba'y hisgot niya na sa gobyerno? Ato mga senador, doon na ba? Si Bongbong Marcos, gahisgot ba niya na? Pag nadunggan ako, si Lito Osmeña rin yun. Labor is a commodity. And therefore, it is subject to the natural law of economics. Law of supply and demand. Mga tiguang hisgot ana, kato kuno si magsaysay ba? Kuang kuno to, kanang ignorante to si magsaysay. Pero ang kasing-kasing naagos sa katawhan. So, one cabinet meeting, nangutana ko to si magsaysay, nganong namahal ng bugas? Na may nadunggan ako nga yung saka precious bugas nga naman na. Tubag ko tong sekretary nga kuan maguna, Mr. President, law of supply and demand. Ingon dayon ko si magsaysay nga, repeal, let us repeal that law. Dilid kayo kay kuan gid ay kanang ignorante. Ang iyang pagbati ngadto sa mga kabus. May patagbabaw. Tumbid ang istorya pero sagdi na lang at least mi kuyanap na maong istorya sa katilingban. So may mga tiguang akong istorya sa mama apil na ibintahan niyo. Magbalik-balik na sa mga tiguang nga katos magsaysay. Kinamayo ang presidente ito. Mao dayon na example ang sinuod gyud ang iyang kasing-kasing nga serbisyo sa katawan. Bisan og mubo sa edukasyon. Dili siya barat na sir. Mubog edukasyon pero imo dang hilmon di man tumubog edukasyon. Engineer man to. Kato si Ruben Canoy, Atty. Ruben Canoy. Sila may kampanya ni kuan. Jampi po sila sa Silliman University. Ang kapinan sila CIA. Sa propaganda ni magsaysay. Kanang moingon nga kalit lang tunga dito. Gigamit na nilang GMA nga style. Mukalit og tunga, wagon mo tunga, istorya ra. Una, ipahibaw sa media, awan ada yon. Nahimong tinuod. But not to destroy the how do you call it? Impression ba? About that president. Pero kanang law of supply and demand, kanunay nang gamiton, mag-isgot ni magsaysay. Kay mao man gyud na tinuod. Di man na ma-repeal nimo nga balaod. So unsa may buhaton kung ikaw na sa gobyerno, unsa may imong buhaton? Mo attract ka og foreign investors. Pero sige hisgot ng investors confidence. Mao man na
Ani ang mga investors. So ang demand mudako. Mudako ang demand, panginahanglan demand. Mudako ang panginahanglan sa mga trabahante. Nanginahanglan og daghang trabahante kay na may mga kumpanya nanood na din sa ato. Kinahanglan man nagpersonel. So mabali na kay pagkakaroon daghang kayo ang supply na to minus ang demand. Ang supply sa laborers overwhelming itandi sa demand. Ug mabali na to ng equation, madako ang kanang demand or bisag ma 50-50 lang sa supply, saka yung sweldo. Musaka ang sweldo. Ana ta mo asinso diha. Pero di man kaya ang mga manyak sa gahom di as ibabaw ang ilang amo mga pilar ka buok mga dato nga may mo finance ilang political career. Moingam dayon nga musugot ka ba nga may mo kang ulipon sud sa imong nasod ang mga unggoy sa di gyud na mahimo. Pinoy gud ta nagmahal to sa nasod di na mahimo. Ala pagkagyo di buanga ka. Dito sa Saudi latiguhon ka. Pahimus lang yung ripon kag laki rapon nga Arabo. Ayaw yung kumpensa puti kag paang lalaki ka kay disgrasya ka dito sa Saudi. Pero agbanta na lang. Kaya di man ka gustong maulipon sud sa imong nasod. Pero ting ilarag yun. Kanang ihian ka ba? Pisik-pisik nang ihi sa luyon mo bitaw. Kuhaan ka nang simutikod. Sama niya. Pisik-pisik to. Ang sur ba? So ihi yun. Kuhaan kang ihian mo ko. Ihian mo ko. Ingon silang ihi ba nga. Taka lang ka. Hindi man na ihi. Uwan man na. Ikasa di. Uwan dahil na. Pero ang so mo na nahitabo ni Juan de la Cruz mga hikala. Ang sa may palisi sa gobyerno be. To correct that glaring mistake. Dini sa Cebu, pagkahuman sa people power, kakinahanglan tag-investor ang resistance at tugikan sa mga gaysano. Una, ang mga gagmay mga negosyante, di musugot nga musuod ang SM. This was after people power, 13.4 hectares man ang reclamation diya sa butanga sa kanang original nga SM. Di musugot, resistance. Kay magunsa na lang ang gagmay ng negosyante. Muna gigamit nga drama. Naunsa di dagang nakatrabaho. Kanang Robinsons, pagsuod na diri, unsa istorya na ibitin. Tukbon ka, pag-ilis na sa dressing room, palit kag pantalon, kung saan paliton, sukod-sukod ka sa dressing room, di na ka kagawas, kaya na idakong bitin, tukbon ka. Pero ang sweldo sa mga empleyado, misaka. Ang katong mga karaan nga trabante sa Gaisano sa una, ipirate sa Robinsons. Dako ang sweldo. Napugos ang Gaisano, kasap, saka kay mahurot ang ilang mga sige na sa silang training sa ilang mga empleyado. Ang mga veterano gipirate man sa Robinson. Kita nimo ang example niya na. Pailain kanang telco smart ra o Globe mo ay ga-operate diri sa ato. Unsa may di kasuod ang uban ay gikan sa Australia, di kasuod sila ra gyud Smart o Globe. Mga financier na sa mga politiko kanang tigiya ng Smart o Globe. Dato Australian firm gusto mo sud, di mo kasud. Kinsa may nakasud. Usa sad ka financier. Enter the Dragon ang Sun Cellular. Unsay nahitabo sa presyo sa airtime sa cellphone. Tapos, so na, asa ka makaistorya ng cellphone, mga dato rin magkit-kit ang ilang telepono eh. Kaya kita, ari rata kutob sa text.
Sige lang tang load. Hurot tayo ng text. Sige lang, delete na sa text. Pero pagsuod sa sun, kung saan netabo, kunhod. Ikaw na ang ipikto mo nga pala. Una naman gani balaor nga anti-monopoly, kanang antitrust law. Kay importante nga ang mo dictate sa presyo ang market forces. Maunay tinuod nga presyo nimo kon ang mudiktar ang market forces base sa law of supply and demand. Unfortunately, maminaw ta sa mga politiko, surok ya kung dugo maminaw. Freedom, human rights, West Philippine Sea, impeachment. Unsa man ang klasiha sa mga paggamit sa oras ba? It's a waste of time. Amahin mo man nagsige lang pero di na mo i-focus. Multitasking sila ba? Ug buhi pa si Tony Cuenco. Kaya mo break naman ta. Ako nasa dami ito. Si aning kongresista Tony Cuenco. Maminaw sa istorya. Muingon na ito siya. Di atay na lang.